May panibagong petisyon ang Napocor at Meralco para sa dagdag singil na naman sa kuryente. Pinag-aaralan na ng Energy Regulatory Commission kung papayagan ang kanilang hiling. Nakatutok si Pia Arcangel. Ang hiling na Meralco na distributor ng kuryente sa Metro Manila at karatig probinsya tulad ng Cavite, Laguna at Bulacan. Sa taong 2012, 1 peso and 70.56 per kilowatt hour na ang singil sa distribution, supply and metering mula sa kasalukuyang 1.49 per kilowatt hour. Kulang-kulang 21 sentimos ang itinaas. Ang Napocor naman na nagsusupply ng kuryente sa halos buong bansa. Nalugi raw nitong first quarter ng 2010 sa pagtaas ng presyo ng krudo at pagbagsak ng piso kontra dolyar. Kaya nais na nilang ipasa ito sa mga power distributor tulad ng Meralco na siya naman magpapasa sa mga consumer. Ito ay pag-aaralan pa ng komisyon. Maaaring nagsasabi siya na ang kanyang pangangailangan ay ganitong kalaking halaga, subalit hindi naman nangangahulugan na ito talaga ang papayagan ng komisyon. At ang makakaasa naman ang lahat na ang papayagan lang ng komisyon kung ano yung reasonable. Kung maaprubahan ang petisyon ng Napocor, ERC ang bahalang mag-compute kung magkano itataas sa singil na ipapasa sa mga customer ng mga distributor nito. Ibabase nila ang kwentada sa halagang ikinalugi ng kumpanya. Pero ayon sa ERC, ngayon pa lang may pending petition na ang Napocor para sa under-recovery mula October 2008 hanggang December 2009 na hindi pa nadedesisyonan. Sa naunang petisyon pa lang mula 4.64 pesos pataas ang halaga ng dagdag singil sa Luzon at Visayas at 30 centavos naman sa Mindanao. Sabi ng Napocor, hindi raw pwedeng tawaging rate hike ang kanilang petisyon kundi rate adjustment lang. Pag tumaas yung sa market yung fuel cost or yung currency exchange, sisingilin namin ito sa aming customers, magiging form to ng adjustment. But if it goes down, magiging savings naman to for the customers. So our rate will also go down. Hindi pa matiyak ng ERC kung kailan makapaglalabas ng desisyon sa mga petisyon ng Napocor at Meralco. PR Arcangel, nakatutok, 24 oras. Mas pinagigting ng Department of Health ang programa nila kaugnay sa pagpaplano ng pamilya. Katulong nila ang ilang non-government organization o NGO at mga pribadong kumpanya. Naglunsad sila ng mga brochure, poster, DVD, pati comics para ihatid ng mensahe ng responsableng pagpapamilya. Yan ang tinutukan ni Julio Segovia. Halos magkakasunod ang edad ng 7 anak ni Nanay Ofelia. Tumibay raw tuloy ang paniwala niyang mas maraming nagiging anak ang mga gaya nilang hirap sa buhay. Di naman daw niya pinagsisisihan ng mga biyayang ito. Pero naiwasan daw sana kung sapat ang kaalaman nila kaugnay sa family planning. Nandito lang naman kami sa bangkita. Munang hindi namin alam ang anong pangaral pagdating sa sa TV nga o pagpaplano. Kung minsan nilalagay na sa TV rin yan. Kaya lang hindi namin dahil wala naman kaming TV. Kaya naman sa tulong ng US government, mga pribadong kumpanya, lokal na opisyal at ilang NGO, mas pinaigting ng DOH ang programa kaugnay sa pagpaplano ng pamilya. Iba't ibang campaign materials ang nilunsad gaya ng brochures, posters, charts at DVD. Gumamit pa nga ng comics at ilang road signs para ihatid ang mensahe ng responsableng pagpapamilya. Paglilinaw ni Health Secretary Esperanza Cabral, di naman daw nila sinusulong ang paggamit ng modern method. Pero lumalabas sa mga pag-aaral na mas epektibo raw ito kaysa sa natural method. The methods that we choose are left to the families. We do not impose any kind of method of family planning. Wala raw ginastos ang DOH sa mga bagong campaign ads na ipapamahagi sa mga health centers sa buong bansa. Pinondohan daw ito ng US Agency for International Development. The US government's commitment to the Department of Health's programs is both long-standing and far-reaching. Ang mga mambabatas na nagsusulong ng responsible parenthood, muli raw bubuhayin sa 15th Congress ang nabalam na Reproductive Health Bill. Malaki raw ang may tutulong nito para masolusyonan ang lumulubong populasyon sa bansa. Isa si Iloilo 1st District Representative Janet Garin sa mga nagsusulong ng naturang panukala. Kung gusto raw nating umulad ang bansa, kailangan maging bukas ang isip sa mga bagong batas. Ang karamihan naman kasi na objection nito, anak o bunga ng hindi pagkakaintindihan. And yung pag-twist ng impormasyon, yung pagbabaluktot ng tamang impormasyon, yung po ang nakakaapekto sa hindi pagkakaintindihan sa panukalang batas na ito. Muling iginiit ng simbahang Katoliko, natural method lang ng pagpaplano ng pamilya ang suportado nila. Ayon pa sa CBCP, hindi na bago ang estilong gagawin ng DOH. Ipinakita pa sa GMA News ang mga comics na ginamit noon ng DOH na para sa kanila, hindi ka nais-nais ang nilalaman. Isa din itong paraan na pagkutya sa mga mahahalagang paniniwala at pagpapahalaga or values
ng ating mga tradisyonal na pamilyang Pilipino. Ang dinadala dito nitong mga programang ito ay isang banyagang kultura. Julius Segovia, nakatutok, 24 oras. Susunod! Mahigit 9 milyong pisong halaga ng pera, alahas at mga isinanla na tangay mula sa isang Pontiapo Sanglaan. Art Evangelista at grupo ng mga babaeng tinangguriang Ampalaya Anonymous. May iringan pa rin ba? Unang palabas ng Judy Sweet, inabangan ng mga tagahanga niyang mga chikiting. At sino-sino kaya ang pasok sa listahan ng mga pinakamagagandang mga artista ng Yes Magazine? Malalaman natin sa pagpapatuloy ng 24 oras.